Good morning po, Major Balido. Good morning. Yes. Sa ngayon po, gaano na po karami ang nasasawi nating kababayan at ilan pa ho ang nawawala dahil sa bagyong Agaton? Gusto ko lang sabihin na itong mga nasawi na ito ay mula pa nung itong si Bagyong Agaton na isa pang low pressure area. So, 40, apak na po itong mga nasawi, ilang na nasawi at meron 6 na nawawala pa. 40 na po ang ating casualty, no? Ang mga namatay nating kababayan. Alright, Yes. batay po sa inyong assessment, ano-ano pong lugar ang pinaka naapektuhan itong bagyo? Sa ngayon, ito dahil nga nandyan pa sa silangan ng Mindanao, nagdudulot ito ng mga pag-uulan, na siya namang nagbigay ng tubig baha sa iba't ibang lugar dito sa Mindanao. So, dyan po sa Karagaya, Tusan, sa Butuan City, Surigao, dyan po yung mga binabaha. At yung nakaranas ng mga pagbabaha nitong mga nakarang linggo ay itong Compostela Valley dito sa Davao region and yung Davao Oriental. Alright, karamihan po sa mga lugar na ito, yung nakikita po natin sa video, ganyan po kataas ang tubig baha, lagpas tao? Opo, yan po talaga yung sitwasyon dyan, lalong-lalo na ngayon dyan sa Surigao, Agusan Provinces, Pangapanani, mga bahay, naabot po ngayon ng tubig baha. Alright, nabanggit po kanina no, na merong mga isolated areas na rin po tayo. Ano ho ang ginagawa natin para naman makarating ang tulong sa ating mga kababayan na nasa mga isolated areas? Humahanap po tayo ng alternatibong paraan kung di man pwede yung mga kalsada dahil kung hindi nasira yung tulay ay nagkaroon ng pagguho ng lupa, yung landslide ay dinadalhan po natin sila through our PDRMPs ng mga relief goods through our hindi yung ating Philippine Air Force Chopper ay yung mga Coast Guard at Navy vessels naman. This is on top of the prepared relief items, preposition relief items ng ating LGU at DSWD. Ang mga lugar na ito ay yung itong coastal areas ng coastal municipalities ng probinsya ng Davao Oriental. Itong kumaalala natin, Rhea, itong Boston, Baganga, and Katiil na tinamaan ni Bagyong Pablo noong 2012. So sila ngayon ulit yung isolated plus another 3 na municipalities dahil medyo marami itong mga tulay na nasira na siyang rason para makisalaysalaysal. Alright. Major, kamustahin ko naman po yung ating mga paliparan at pantalan. Marami ho ba tayong mga stranded na kababayan natin na naroroon? Unahin natin itong mga pantalan, Rhea. Medyo marami rin ito. Ang nagkaroon ng mga stranded dito sa Cebu, Dumaguete, Tagbilaran. Dito naman sa Eastern Visayas, itong Maasin at Ormoc. Sa Bicol, dito sa Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. At dito sa Northern Mindanao, yung station ng Surigao. So, merong around 5,500 na passengers. 49 na itong sasakyan pandagat, merong mga rolling cargos na 536 at motorized bangka na 27. Minabuti ng ating Philippine Coast Guard na huwag na lang muna silang hayaang maglayag dahil masunod ang panahon, mas ligtas sila. Alright. Major, ayon po sa Pag-asa, hanggang Huwebes o Biyernes pa ho itong Bagyong Agaton. Ano ho ang klaseng tulong ang maaaring iparating po ng ating mga kababayan sa mga kababayan po natin dyan? You mean yung mga magbibigay ng donasyon, ganun ba? Oho, kulang pa ho ba tayo sa relief? Ano ho ang pwede naming maitulong mula po dito sa Maynila? Yung relief naman natin na andyan, may mga preposition funds tayo na pwedeng ibigay. Pero kung makapagbigay ng ating mga kababayan, yung may mga ginito ang puso, yung mga foundations natin, yung mga ready-to-eat na food, yung mga gamit, pantulog, mga damit, dahil alam naman natin, naabot yung mga bahay nila, yung mga pwede na nilang gamitin pangluto, kung sila'y magluluto, habang sila ay nasa mga evacuation center. Major Balido, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga.